Sa today's video guys ay magre-review tayo ng device na hindi kailangan ng grid, hindi kailangan ng solar. Wow! Meron na siyang sariling generator sa loob. Although pwede siyang i-charge via grid, although pwede siyang i-charge gamit ang solar, pero ito guys pang malupitan. May generator siya sa loob. So para sa mga interested nga pala, nasa description box yung link ng dalawang item na to. Ito guys ay gamit kung sakaling lahat ay nag-back down na. So dito tayo guys sa merong built-in na 2000 mAh na battery. So dito guys ay pwede siyang i-charge gamit ang solar. Ayan, tapos pwede nating i-charge gamit sa mga charging brick natin, sa mga charger ng cellphone natin. So micro USB yung kanyang charging input. Meron siyang 3.5mm na audio jack. Tapos pwede rin siyang pang charge ng cellphone. Subukan natin mamaya. So ito guys ay radio. Tapos pwede siyang pang flashlight. Yan o. Meron siyang flashlight tapos indicator dito. Tapos pwede pa sa FM. Yun o. So ito guys ay pinadala lang sa atin para subukan at i-review sa inyo. Ayan, WB, hindi ko alam kung anong frequency yan. FM tapos AM. Tuning. Then yung selector ng mode nya. Meron siyang alarm dito. Yan o, alarm at radio. Yung kanyang switch, volume at switch, at yung kanyang speaker. Dito meron din siyang built-in na battery, lithium ion, tapos pwede sa AAA na battery. Yun o, milo na o. Okay. So kung wala tayong hindi siya na-charge, tinatamad ka na talaga, ayaw mong ibilad, pwede natin siyang gamitan ng battery na AAA tatlo. Tapos, ang malupit dito guys, kung wala kang ginagawa, naglalakad ka, nasa camping, so pwede mo siyang i-crank. Meron siyang sariling generator sa loob. Manual generator. So, habang ginaganyan mo siya, nagcha-charge na yung battery sa loob. Yun o. May ilaw dito. Yun o. Okay, tapos kung i-charge natin via solar, eto, iilaw din yan. Okay, pag ginamit natin sa labas habang nagre-radio tayo, so pwede natin i-charge. Yun nga lang, napakaliit. So mas malakas pa rin talaga kung dito natin siya gamitin na pang charge. Okay, kung nakatambay ka naman sa may kuryente, di pwede mong i-charge gamit sa AC. So ito yung kanyang charging cable, micro USB and type A. So subukan natin. Lithium ion, flashlight, isang mode lang, clicky. Tapos meron pa siyang isang ilaw dito. Boom. Malakas na rin ha. Then automatic siyang namamatay pag isasara natin Parang pintuan ng ref na pinagkakamalan nating CR. So tuning, subukan natin sa radio. Ayun. Ewan kung ano yung WB, AM at FM lang alam ko. Sa mga baryo kasi, ang ginagamit ay REMS, yung talagang solid state. Yun lang kasi talagang matakaw sa battery. Na binibilad natin yung battery para mag-charge. Hindi guys, hindi siya nag-charge, kundi na-activate lang. Umiinit yung battery, na-activate yung laman sa loob. Kaya siya nagkakaroon ulit ng power. Pwede pa sa FM. Kaya lang dito kasi sa amin, malayo at hindi abot ng mga FM. Okay. Malamang siguro sa inyo pwede. Tapos meron siyang alarm. So yung alarm na yan guys ay hindi na controlled ng kanyang volume kasi naka-direct na yan Okay, kung i-charge natin at habang naglalakad tayo, lilibangan natin ganon. Yan.
Kung ayaw mo, tinatamad ka, di ibilad mo lang. So, isunod natin yung 4,500 mAh. Ito guys ay digital. Yan, puro dipindot na yung kanyang mga menu, volume, tuning, mode, power, SOS. Ang manual lang dito yung kanyang crank. So ito ay mas malambot siyang paikutin. Ito pang lalaki, pang babae. Yan, meron siyang built-in battery na lithium ion na 4,500 mAh. Yan, meron siyang antenna, pwede sa FM at pwede sa digital audio broadcast. Yung umiilaw siya, nagcha-charge. Tataas-taas yan pag pinapaikot natin. Yun. Okay. So mas malambot to kasi yung isa. About sa price, hindi ko alam guys. Puntahan nyo na lang yung website nila at yung link ng product na to. Pwede mo siyang ilak na hindi gagalaw-galaw. Maliit yung speaker kasi nga to minimize yung kanyang consumption sa battery. Tatlo yung kanyang flashlight, dun siya sumulit. Pero hindi mo yan mapapailaw kung hindi naka-on dito. On natin. Long press, welcome to digital radio. Okay, isang pindot pa. Ayun. Meron siyang Bluetooth 5.0. Wow. Naka-indicate dito yung laman ng battery. Mayroong oras. Tapos yung volume niya. Digitalize yung kanyang volume. Puro dipindot. Meron siyang mode. Digital audio broadcast. So mostly kasi ngayon medyo nawawala na yung mga AM kasi nga nagiging pinapasok na nila ang digital. Sa mga free channel nandun. Tapos menu. Lipat natin sa FM. Ayan. Meron siyang menu, tuning, up and down, tapos volume. Subukan natin i-connect sa Bluetooth. Yung maganda dito, pwede mo siyang pang music. Music. Ayan, connected na sa ating Bluetooth. So ngayon, subukan natin pang music nga. Yun, habang naggagamas tayo, di pwede natin gamitin. Subukan natin dito. Malakas din siya guys, kahit paano, pero kung nasa open area ka, medyo may kahinaan kasi nga to minimize yung consumption sa battery. So kung ako papipiliin, mas gusto ko to kaysa tong isa. Wala siyang Bluetooth, plain wireless na mga broadcast. Pero ito pwede sa Bluetooth. Tanggalin natin yung cover niya. Yun. O, di bago ulit. DAB, Digital Audio Broadcast. So sa next na video siguro natin, subukan natin buksan at titingnan natin yung anong klaseng generator meron siya. So dito wala siyang option na pwede sa battery. Ay, yung flashlight pala, subukan natin. Yun. Ito parang toggle switch. Yan. Yung SOS dito guys, pindutin natin dito. Yun. Ayun, meron siyang tunog. Tapos iilaw siya ng pang SOS. Yes, palopat na yung battery niya. Bye bye. Subukan natin kung nakapatay siya, kung mag-on yung kanyang SOS. Ayan. Tunog siya kahit hindi naka-on. At ayan. Ayun. Ito pala yung pipindutin natin pag papatayin natin. So pwede pa siyang i-charge gamit ang solar. Ang solar panel niya guys ay yung polycrystalline, kasi meron siyang mga parang ubi-ubi dito.
Ayun, so pwede natin i-charge kasi nga palobat na siya. At ito guys ay pares din dito sa isa na pwede siyang maging power bank. Ayun, so pwede siyang maging power bank. Lock-press natin para mamatay. Uulan na naman. Maulan kasi dito sa amin. Ayan. Meron kasi yung time dito sa amin na napakalakas ng bagyo, lahat nag-backdown lahat. So wala kang pwedeng, walang mga satellite, walang mga signal. Ang tanging pwede mong gawin ay makinig ng radyo lang. After a month, yun, nagkaroon ng mga signal. Kuryente, talagang wala, kanya-kanyang generator. So dito, USB Type-C na yung kanyang charging input. May Type A para sa pang-charge ng cellphone at earphone. So ngayon, subukan natin pang-charge ng phone kung pwede nga. Yan. So pwede natin pang-charge ng phone. Ayun. So totoo nga, nag-charge nga ito, no? Tapos itong isa, subukan din natin na pang-charge ng cellphone. Ito. Tapos isaksak natin sa phone natin, so pwede siyang pang-charge ng phone. Yun. Ayos, pwede. Pwede siyang pang-charge. Yun nga lang kasi pagtiyagaan mo panda rin siya. Ganon. Pagtiyagaan mong i-charge gamit ang manual. Ayan, kahit pa paano, habang naglalakad ka, di naglalaro kang ganyan. Pauwi or kahit anong ginagawa mo habang wala kang ginagawa. Ayan, kailangan natin yan kung sakasakali. Pero depende sa inyo kung gusto nyo bumili. Okay lang naman. Or hindi, okay lang naman. Yan, para sa mga interested, nasa description box. Kasakaling kailangan nyo lang. At pina-review lang naman sa akin, pinasubukan lang naman. Next time, bubuksan natin. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, ingat, ingat.